Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Pagpasok ng bagong taon, isang kahindik-hindik na krimen ang gumulat sa napakaraming parte ng Pilipinas. Sapagkat isang labingan ng babae ang natagpuan sa loob ng isang storage box sa Camarines Norte. Nagtrending nga ang kwento na ito dahil nakuna ng CCTV kung paano isinakay sa isang bus ang kahon na naglalaman ng labi ng isang babae. Sa CCTV, wala ngang ka-idea ang konduktor ng bus na ang binuhat niyang storage box ay labi pala ng isang babae na biktima sa isang krimen. Ating ngang alamin ang buong kwento ng babaeng biktima at kung paanong dahil sa isang barcode natunton ang suspect sa karumal-dumal na krimen. January 2, 2026 bandang alas 7 ng umaga, nang idinulog ng mga residente ng Purok 1 sa mga pulis ang kahina-hinaling storage box na basta na lamang iniwan sa isang ilog sa Camarines Norte. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, isang palutang-lutang na storage box ang kanilang dinatnan sa ilog. Agad namang binuksan ng mga otoridad ang nasabing box. At agad nga tumambad sa mga pulis ang labi ng isang babae. Ang biktima nga ay nakasuot ng puting t-shirt at black na leggings. Mayroon din siyang tattoo sa kanyang braso at dibdib. Tansya nga ng mga otoridad, nasa bandang 30 hanggang 40 anyos ang biktimang babae. Bukod doon, ang biktima nga ay nakabalot pa umano ng brown na kumot. Ayon sa mga residente, bandang alas 4 ng madaling araw, nang narinig nila na may kahina-hinalang tila mabigat na bagay sa isang tulay. Pagkatapos, may isang sasakyan din na bigla na lamang humarurot. Ayon sa mga residente, isang tao ang nag-iwan ng box sa lugar pero dahil madilim noon, hindi nila nakita ang itsura ng suspect. At dahil sa kanilang nadiskubri, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa mga pangyayari. Kasabay nito, inalam din ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Agad namang kumalat sa social media ang tungkol sa labing natagpuan. Naging palaisipan nga para sa mga pulis at mga netizen ang pagkakakilanlan ng babae dahil hindi agad ito nila nakilala. Pero ang ilang mga netizen ay tila umastangang mga detective at ayon nga sa kanila, ang mga tattoo sa babaeng biktima ay katulad ng tattoo ng isang TikToker na mahigit 6,000 followers. Sa comment nga mababasa na kumbinsido ang netizen na ito na ang hindi pa nakikilalang biktima na natagpuan sa ilog ay ang TikToker na si Annie. At January 6, 2026, makalipas ang 4 na araw, nalaman na nga kung sino ang nasabing biktima. Ayon sa mga balita, tumawag ang isang babaeng nagpakilalang kaibigan ng biktima matapos niyang makita ang larawan ng insidente sa social media. Kasabay nito, lumapit din sa mga pulis ang pinsan na biktima at kanya ding kinumpirma na ang nakitang labi ay ang kanyang pinsan. Ang babaeng biktima nga ay kinilalang si Annalise Agocoy, 38 years old. Si Annalise ay isang dalaga mula sa Camiguin. Ang TikTok account nga ni Annalise ay may pangalang Annie. Kumpirmasyon na tama nga ang hinala ng netizen na si Annie at Annalise ay isa. Mula nga sa payak na pamilya si Annalise. At dahil sa hirap ng buhay, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang babae at agad na naghanap ng trabaho. Si Annalise nga ay mahilig gumawa ng mga video at pinupost niya ito sa kanyang TikTok. Laman din ng TikTok ng babae ang kanyang mga hugot tungkol sa pag-ibig at buhay. Sa mga post nga ni Annalise, mababasa ang tungkol sa lungkot at sakit na nararamdaman ng ginang sa kanyang mga napagdaanan. Para naman malibang, madalas na i-post ni Annalise ang tungkol sa kanyang pakikipag-inuman kasama ang kanyang mga pinsan. Bukod doon, ibinabahagi din ng babae ang araw-araw niyang buhay sa kanyang mga followers. At taong 2023 na nagpalagay ng tattoo si Annalise sa kanyang dibdib. At makalipas ang 2 taon, muling nagpatattoo ang babae sa kanyang braso. Nagtatrabaho si Annalise bilang production operator sa isang kumpanya. Ayon nga sa pinsan ni Annalise, si Annalise ay mayroong live-in partner at nakatira sa isang paupahan sa Barangay Sala, Cabuyao City, Laguna. Ang live-in partner ni Annalise ay nakilalang si Arnel De Castro Domingo, 35 years old at nagtatrabaho naman bilang security guard sa kaparehong kumpanya kung saan nagtatrabaho ang biktima.
Si Arnel ay mula sa Bicol at 4 na buwan na silang naninirahan ni Anelis sa Laguna. Ayon naman sa ginawang backtracking ng mga pulis, ang storage box ay isinakay sa isang bus. Ang bus ay mula sa Turbina Terminal sa Calamba, Laguna na papuntang Dait. Napasakamay nga ng mga otoridad ang kuha ng CCTV kung saan makikita ang isang lalaki na pinaniniwala ang suspect sa krimen na siyang may dala-dala ng storage box. Sa CCTV makikita ang pagdating ng isang tricycle. Bumaba ang lalaking nakasakay sa likod ng driver para tulungan ang pasahero na ibaba mula sa tricycle ang isang storage box. Matapos nito ay agad namang umalis ang tricycle. Maya-maya pa, matapos ang kalahating oras dumating na ang isang bus galing Cubao para magsakay ng mga pasahero papuntang Dait. Makikita nga sa CCTV ang isang lalaking nakasuot na jacket na lumapit sa konduktor at kinausap ito. Maya-maya pa, buhat-buhat na ng lalaki at ng konduktor ang storage box na inilagay nila sa ilalim ng bus. At ang lalaking naka-jacket ay agad din sumakay ng bus. Ayon nga sa bus company, hindi alam ng mga taga-terminal na labi pala ang laman ng bagay kaya pinasakay nila ang lalaki. Pero dahil sa bigat ng kahon ay inakala ng konduktor na mayroon itong lamang bigas at mga grocery. Sinabihan naman ng konduktor ang suspect na may bayad ang paglalagay ng storage box sa kanilang biyahe. Ganun pa man, nakiusap ang lalaki na kung maaari ay ilibre na lamang ang bayad ng storage box at sinabi nga ng suspect sa konduktor na ang laman umano ng mga box na ito ay gamit niya sa pagmemekaniko at iuwi niya na ito sa kanilang lugar sa Dait. At dahil nga sa awa, pinagbigyan ng konduktor ang hiling ng pasahero at pinayagang itong maisakay ang bagahe nang walang karagdagang bayad. Hindi din naghinala ang konduktor dahil wala naman siyang naamoy na kakaiba sa nasabing plastic box. Teorya nga ng mga pulis, pagdating ng suspect sa Dait, sumakay ito ng isang tricycle. At ang tricycle driver na nasakyan ng suspect ay lumapit kalaunan sa tanggapan ng mga pulis sa Camarines Norte. Ayon nga sa lalaki na nagpakilalang tricycle driver, habang nag-i-scroll siya sa social media ay nakita niya ang balita online na tumutugma sa suspect na naisakay niya na may dala-dalang plastic storage box. Ayon nga sa tricycle driver, bandang 4:00 ng madaling araw, lumapit sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng jacket. Inarkila ng lalaki ang tricycle papuntang Barangay Mokong at nagbayad ng 200 pesos. Ayon nga sa driver, nakita niya ang pasahero niyang ibinaba ang isang malaking itim na kahon mula sa box. Tinulungan pa umano ng driver ang pasahero na buhatin ang box. Na ayon nga sa pasahero, mga grocery items ang laman ng kahon kaya mabigat at may mga bagay na madaling mabasag sa loob. Inilagay nga ang nasabing plastic storage box sa loob ng tricycle habang ang lalaking umarkila ay sumakay sa likod ng driver. Inihati ng tricycle driver ang kanyang pasahero sa may tulay ng Mokong kung saan sinabi ng pasahero na mayroong susundo sa kanya sa lugar na iyon. Pag-amin nga ng tricycle driver, hindi niya alam ang laman ng box at wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen. Natakot daw siyang madamay ang kanyang pamilya kaya hindi agad siya lumapit sa mga pulis. Napag-alaman naman kalaunan sa isang autopsy report na tila sinadyang harangan ng suspect ang daluyan ng hangin ng biktima kaya ito tuluyang binawian ng buhay. Natuntun din ng mga pulis ang isang tricycle driver na sinakyan ng suspect sa Laguna na nakunan nga ng CCTV. Ayon nga sa tricycle driver at kanyang kasamahan, sila nga ang nakunan sa CCTV sa isang bus station na nagtrending. Nagpatulong daw sa kanila ang suspect na ibaba ang storage box dahil mabigat umano ito at nasa second floor ang tinitirhan ng lalaki. Gate pa ng tricycle driver at ng kanyang kasamahan, wala silang ka-idea na labi pala ng tao ang laman ng box at wala silang kinalaman sa nangyaring krimen. Inilarawan naman ng mga witness na ito ang itsura ng lalaking sumakay sa kanilang tricycle. Agad na naglabas ang mga pulis ng facial composite sketch ng lalaking may dala ng storage box na itinuturing na suspect sa nangyaring krimen. Habang hindi pa inaaresto ang suspect, kumalat naman online ang pangalan ng isang lalaking pinagbintangan ng ilang mga netizens na siya umanong pumatay kay Anelis. Ang lalaki ay kinilalang si Romeo. At kalaunan, voluntaryong nagtungo si Romeo sa isang police station para linisin ang kanyang pangalan dahil git niya hindi siya ang pumatay sa biktima. Ayon pa kay Romeo,
masakit ang ginawa ng mga netizens na siya ay pinagbibintangan. Giit ng lalaki, wala siyang kaalam-alam na siya pala ang itinuturing suspect ng ilang mga netizens. Nalaman na lamang umano niya ang lahat nang bigla na lamang siyang ginising ng kanyang kakilala at sinabing trending siya sa social media. Sinabi nga ni Romeo na siya ay follower lamang ni Annelies sa social media at hindi niya kailanman nakita ng personal ang biktima. Pero pag-amin niya, sila ay nagkakachat ni Annelies noon pa. Agad namang iniharap si Romeo sa ilang mga witness. At ayon nga sa mga witness, hindi si Romeo ang lalaking suspect sa nangyaring krimen at hindi ito ang lalaki na kanilang nakita. Sinabi nga ni Romeo na siya ay lumutang at humarap sa mga otoridad para linisin ang kanyang pangalan mula sa mga ibinabatong paratang sa kanya. Kung pagmamasdan kasi ang police sketch ng suspect at larawan ni Romeo, mayroon silang pagkakahawig sa unang tingin. Sa FB post naman ng Chief of Police ng Basud MPS, sinabi niyang hindi person of interest o suspect si Romeo sa nangyaring krimen. Taliwas sa mga ipinapakalat umano ng mga netizens. Nagpaalala rin ang hepe sa publiko lalo na sa mga netizen na maging maingat sa pagbibintang o pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa social media. Dahil ang maling paratang ay maaring makasira nga ng reputasyon sa isang tao at ito ay may kaakibat umanong kaparusahan sa ilalim ng batas. Sa isang interview naman ng pinsan ni Annelies na si May, sinabi niyang naniniwala siyang ang suspect na pumatay kay Annelies ay ang live-in partner nito na si Arnel. Ayon kay May, sa huling chat ni Annelies ng January 1 ng tanghali, nakiusap ang biktima na puntahan siya ni May. Ito ay para maghanap sila ng bagong matitirhan ni Annelies dahil gusto nang umalis ng babae sa bahay na tinutuluyan nila ni Arnel. Dahil ng araw daw na iyon, si Arnel ay lasing na lasing at sila ay nag-away ng biktima. Dagdag pa ni May, madalas daw talagang magkaroon ng alitan ang mag-live-in partner. At December 2025, nang pumunta ang biktima sa bahay ni May at sinabi ng biktima sa kanyang pinsan na nakipaghiwalay na siya kay Arnel. At December 28 naman nang pumunta muli si Annelies sa bahay ni May at nakilala ang lalaking katrabaho ng asawa ni May. Ang lalaki ay niligawan umano si Annelies. Nagdiwang pa nga umano si Annelies sa Batangas at ito ay sa bahay umano ng bago niyang manliligaw. Pagkatapos noon, umuwi si Annelies sa bahay nila ni Arnel. Agad namang nagduda si Arnel na may ibang lalaki si Annelies pag uwi nito sa kanilang bahay. Sigaw nga ni May at ng kanyang pamilya, hustisya para kay Annelies. Nahirapan nga ang pamilya ni Annelies na maiuwi ang labi ng biktima sa Camiguin dahil sa kakulangan ng pera para maibiyahe ang labi nito. Sa tulong naman ng pinsan ni Annelies na si May, nakapasok ang mga pulis sa inuupahang bahay ni Annelies at Arnel sa Laguna. At pagpasok nga nila sa loob ng bahay, nakita ng mga otoridad ang isang basag na bote. Hinala nga ng mga pulis sa inuupahang apartment ng biktima at ng suspect nangyari ang insidente. Ayon nga sa landlady ng paupahan, December 2025, madalas niyang marinig na nag-aaway sina Annelies at Arnel. Bukod doon, malimit din niyang marinig ang mga bote at mga gamit na tila nababasag o binabato mula sa bahay ni Annelies. Ayon naman sa kapitbahay ni Annelies at Arnel, January 2 bandang alas 6 ng umaga nang nakita nilang umalis si Arnel. May dala itong 2 sako at isa pang backpack. At January 6, 2026 nang lumabas ang balita na dahil sa isang barcode na tukoy ang suspect sa nangyaring krimen. Sa storage box kung saan natagpuan ang labi ni Annelies, napansin ng mga pulis ang isang barcode na nakadikit sa tape na ginamit sa kahon. At ang barcode na ito ay tanging sa iisang tindahan lamang matatagpuan. Agad nga pinuntahan ng mga otoridad ang tindahan na nakasaad sa barcode at nakita nga sa CCTV ang isang lalaki na bumili ng tape dakong alas 6 ng gabi ng January 1, 3 oras bago siya nakita sa isang bus station. Sa CCTV, makikita nga ang lalaki na kumuha ng isang tape at nagtungo sa counter kung saan niya binayaran ang binili niyang tape. At ang lalaki nga ay kinilalang live-in partner ng biktima. Nang araw na ito, isiniwalat ng mga pulis na ang suspect sa pagkamatay ni Annelies ay ang live-in partner ng biktima. Pinaniniwalaan na crime of passion ang isa sa mga tinitingnang anggulo ng mga pulis sa motibo ng krimen dahil seloso umano ang lasabing lalaki.
Isang patunay dyan ay ang post ni Annelies kung saan sinabi niyang, "Bigla kong naalala. Sinabi niya hindi daw ako pwedeng mapunta sa iba." Isang kataga na tila nagbibigay ng assurance sa loob ng isang relasyon, pero sa kabilang banda, tila indikasyon din ito ng obsesyon sa kanilang relasyon. Ay naman sa ina ni Annelies, umamin na si Arnel sa kapatid ng biktima tungkol sa pagpatay niya kay Annelies. Dagdag pa ng ginang January 1, nang huli niyang nakausap ang kanyang anak at sinabi nito na nag-away nga sila ni Arnel. Pinayuhan ng ginang ang kanyang anak na umalis na sa kanilang bahay dahil baka kung ano pa ang mangyari sa pagitan nila ni Arnel. At January 7, 2026, nang lumabas nga ang balita na ang suspect na pumatay kay Annelies ay tuluyan ng sumuko sa mga otoridad sa Batangas. At ang suspect nga ay walang iba kundi ang live-in partner ni Annelies na si Arnel. Mula sa Rosario, Batangas, dinala sa Cabuyao City Police Station ang nasabing suspect. Hindi nagpaunlak ng panayam ang naarestong suspect. Pero ayon kay Arnel, tiwala siya sa mga pulis na malilinis ang kanyang pangalan sa nangyaring insidente. Sinabi din ni Arnel na sa kanyang pagsuko, hindi niya sinabi na siya ang pumaslang sa biktima. Git pa ng suspect, hindi niya sinadya ang nangyari. Ay naman sa ama ni Arnel, inamin sa kanya ng kanyang anak na napatay niya ang biktima pero aksidente umano ang lahat. Ayon sa ama ni Arnel, lasing na lasing umano si Arnel at hindi niya sinasadyang na itulak ng malakas si Annelies. Dahil ang dalawa nga ay nag-aaway ng araw na nangyari ang krimen. Inamin din ng ama ng suspect na posibleng selos talaga ang naging dahilan ng nangyaring krimen. Sinabi pa ng tatay ni Arnel na nakwento sa kanya ng kanyang anak na galing umano si Annelies sa bahay ng ibang lalaki dahil nakita ng suspect ang post sa social media ng biktima. Hindi na natukoy pa kung anong post ang sinasabi ng suspect. Pero sa huling TikTok post ni Annelies, makikita na nag-aayos sila ng dekorasyon para sa bagong taon. At nagpapasalamat nga ang babae sa mga taong nakasama niya sa New Year. At sa larawan nga kasama ni Annelies ang isang lalaki. January 1 ng hapon nang umuwi si Arnel na lasing. At pag-uwi ni Arnel, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang suspect. Ayon din sa ama ng suspect, pinukpok umano ni Annelies si Arnel ng basag na bote at sinaksak. At sa pag-iwas umano ni Arnel para hindi siya masaksak ng biktima, na itulak umano ng suspect ang biktima at posibleng tumama sa matigas na bagay si Annelies. Sinabi pa ng lalaki na ang bote nga na pinukpok ni Annelies kay Arnel ay galing mismo sa kamay ng biktima. Matapos umano ang mga komosyon na wala ng malay si Annelies. Hindi daw alam ni Arnel ang gagawin niya ng mga oras na iyon kay Annelies at nataranta kaya inilagay niya ang biktima sa loob ng storage box. Kaya nga ayon sa ilang mga netizen, tila tugma ang salaysay ni Arnel sa kung paano binawian ng buhay si Annelies. Dahil nga sa autopsy report, napag-alaman na tila naharangan ang daluyan ng hangin ng biktima. Sa huli, naniniwala ang tatay ng suspect na posibleng self-defense lamang ang mga nangyari. Dahil ayon nga sa lalaki, napakabait ang kanyang anak noon pa man. At January 7 ng hapon, nang sumailalim nga sa inquest ang suspect na si Arnel. Si Arnel ay nahaharap sa kasong murder at siya ay agad na ikinulong. 40 years o habang buhay na pagkakulong ang maaaring ipataw na parusa sa suspect kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay niya sa kanyang live-in partner na si Annelies. Nakakalungkot nga ang sinapit ng biktimang si Annelies. Kwento kung saan selos ang naging dahilan at buhay ang naging kabayaran. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!